May gabi usab kinatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong bagong episode, sa atong bagong series of study nga naguluhan Keys to Double Acceleration. Ang ato ang gihandom nga ato ang tun-an series of study sugod karong gabi unsa ang mga susi para sa dubli nga pag-abante sa atong matag kinabuhi. Hallelujah. So, karong gabi in particular, ang atong part 1 isgutan nato ang teamwork. Nganong importante ang teamwork, unsay mahimo niya niini para makabot nato ang double acceleration. Nya I want you to listen good kay dako kay kinig kahimuan. So before anything else, I would like to welcome everyone sa ato ang mapadayonon gyud nga pagsangkap sa ato ang Powerhouse meeting every Wednesday. Salamat sa Ginoo nga sa kanunay anaa kamo, padayon nga nagatuki, padayon nga nagaabli sa inyong mga hunaw kasing-kasing aron masangkapan kitang tanan. Kay lagi ang atong tumong nga walay usa nga magpabilin nga dili mapuslanon kundi ang tanan mahimong mas hait nga galamiton alang sa pag-abante sa gingharian sa Ginoo. So, welcome everyone, mga pastors nga nag-abli alang niini nga training. Welcome sa inyong tanan. God bless you more. Sa atong mga primary leaders, uban sa atong mga team of 12, sa atong 144 leaders, mga Simbalay leaders. Welcome sa ato ang Powerhouse meeting. Magampo ta. Dear God, in the powerful name of Jesus Christ our Lord, we just lift up our hearts to you and we ask your touch, O God, tonight. We ask your wisdom to be upon us, spiritual understanding, so that in every lesson, Lord, nga among madawatan, sugod karong gabi, sumabotay pang mga panahon, kini Ginoo mohatag kanamo og katakos aron mahimo kaming mas galamiton sa imong buluhaton. Busa, salamat ikaw magapanalangin sa tanan nga niya karon uban kanamo sa among Powerhouse meeting. Salamat imo kaming ubanan nining kagabhion sa among pagtuon sa imong mga kabubuton. Salamat nga ikaw Ginoo mamuhat sa pinasay nga paagi sa matag usa kanamo lakip sa matag pamilya nga among representaan. Salamat sa imong grasya ug pabor nga kanunay ginabubo nimo kanamo. Daygon ka hangtod sa kangturan. In the powerful name of Jesus Christ our Lord, we pray. Amen. So, ang atong series of study is about the keys to double acceleration. Nya karong gabi, atong isgutan ang teamwork. So, basahon na itong atong text. Makita na ito sa Romans chapter 12. Magsugod ta sa verse 3. Ingon din because of the privilege and authority God has given me, ingon ni Apostle Paul, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourself, measuring yourselves by the faith God has given us. Verse 4, just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to one another. Verse 6, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So, if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have the gift of showing kindness to others, do it gladly. This is the word of God. So, teamwork means to work together as a team.
Klaro ba? So, kung magisgot tag teamwork, it means to work together as a team. So, teamwork is a fuel that allows common people like us to produce uncommon result. No? Pag naay teamwork, mao ni siya'y musugnod ka nato nga mga ordinaryong tao nga makahimo og talagsaon nga mga resulta. Mao na nga we always hear the saying, teamwork makes the dream work. Hallelujah! Mao na nga pag naatay teamwork, mubulhot ang paglambo sa atong kinabuhi, sa atong mga panimalay, lagip na sa atong matag usa nga mga buluhaton. Hallelujah! Kaya, sabi ni Helen Keller, ingon niya, alone we can do so little. Together, we can do so much. Mo na yung ingon, ha? Kung kita usara, gamay ra atong mahimo. Pero kung dungan ta, together ta, daghan tag mahimo. Hallelujah. This is an amazing word that carries weight. Especially if you and I know that this word were made by a blind woman. Butang nagsulti ani. Ngayon pa niya, alone we can do so little, together we can do so much. Ninumduman ako tong kanabang usa ka institusyon siya nga kanang diha ginabutang bitaw ang kasagarang mga PWD, kanang person with disability. No? So gasagol ang mga katawhan diha nga doon na sila yung mga kapansanan ba sa kinabuhi. Unya ginatabangan sila sa gobyerno, ana bitaw. Unya bisan naa sila yung mga ginainda nga kapansanan pero ginatabangan sila para mahimo sa produktibo. Pero usa ka adlaw na okay ang syudad, tibok syudad, kay nasunog ang maong building. Din didto nahaluna kining mga PWD nga mga katawhan. So what happened? Naukay ang mga fire department, ang mga bumbero, dali-dali sila tagan padulungan to sa maong institusyon. Aron tabangon nila kay kabalo sila nga dito dili inana kasayon ang pag-iskapo sa mga tao nga nagpuyo dito tungod kay naa sila yung mga kapansanan. Ana bitaw? So paspas kayo ang pagliok sa mga kabumbiruhan hangtod nga natabangan gud nila ang majority gyud sa mga naa dito nga mga tao sa maong institusyon. Unya, sa dihang nag-count na sila, nag-ihap na sila kung pila ka buok ang ilang nadala pagawas sa nasunog na building, dunay usa nag-ingon, naapay duha nga missing. Duha, ang usa buta, ang usa bakol. So dali-dali sila dagan paingon nga to sa third floor kay possibly ingon nila didto nahimutang kining duha. So pag abot nila dito, wala na nila nakita ang usa ka bakol ug usa ka buta nga tao. Kay di ay pagkahitabo sa sunog, pagkadungog niining bakol nga naisunog, nagunaw na siya, unsa ko man ako ani pagdagan nga dili man ko kalihok, dili man ko kadagan. Unya gisultihan niya ang buta, ingin siya nga, well, ako makadagan ko, dili ko kita, asa ko paingon. So ingon ang buta, why not? Let's join together. Babahon ta ka, sungayon ta ka sa akong likod, unya tultuli ko asa paingon. Kay ako ang mudagan. Make a long story short, na-amaze ang mga bumbero. Kay nakita nila luyo sa mong building, naa didto na mahuway ang buta ug ang bakol. Nga wala sila naapil sa sunog. Why? Tungod kay naa sila'y teamwork. Hallelujah. So some hard things are too big to be accomplished alone. Naay mga butang ba sa kinabuhi
Para sa atong nahitabo sa buta ug bakol, nga lisod kay nila at tubangon kung mag-inusara ra. Pero tungod kay nag-teamwork sila. Ano bitaw? Nag-teamwork sila. Nalagpasan nila ang posibleng katalagman nga pwede mahitabo silang kinabuhi. That's why when we try to do hard things alone, we generally give up before we even start. Ana siya, kung mag-inusara ta nga mo atubang sa dagko kayong buluhaton, wa pa lang ta kasugod, mo surrender na tanaan. Inana siya. So, but if people who try to do it alone miss out on the relational advantages. Kung ang usa ka tawo maningkamot ra gyud sa iyang kaugalingon, kay naghunahuna siya nga kayahon ra niya, ma-miss niya ang importanteng mga butang, labi na kalabot sa pag-ugmad sa maayong relasyon. That's why, when we, the church or the Simbalay, is functioning as a team of players with different abilities, gifts, and talents, then we become unstoppable in experiencing our double acceleration. What I mean is that, kung mag-inusara ra ka, maningkamot kag imuha, dunay mga butang nga dili nimo kayahon sa imong kinabuhi. Bisan maghuna-huna pa lang ka nga buhaton nimo, unya dako kaayo ang butang tungod kay usar ka, murag wala pa ka kasugod, murag maghuna-huna na kag dili na ka. Ana siya. Pero kung dunay pagdayungay, pag naay teamwork, no? Mugaan ang bugat ng mga butang. Ang layo, murag maduol na lang. No? Ang lisod, mahimong sayon. Ana siya. Pag naay teamwork, mao na nga, kung diha sa simbahan, diha sa pamilya, o diha sa ato mga simbalay, kung ang matag-usa mag-function, no? Isip team. No? We will work together as a team. Nagkadaya ang atong mga hiyas, nagkadaya ang atong mga abilidad, nagkadaya ang mga gasa nga nasa atong kinabuhi, pero we work together, we become unstoppable to experience our double acceleration. But if we do not have the teamwork, any work or ministry will eventually die. Anak ka-importante ang teamwork. Pag walay teamwork, bisag unsa nga bulaton, bisag unsa nga plano, bisag unsa nga trabaho will eventually die kung walay teamwork. Nya mo na nahitabo sa daghang mga grupo nga walay teamwork. Dili siya makalahutay, dili siya makaabanti. Walay double acceleration mahitabo. Muna nga daghang mga trabaho, daghang mga buluhaton nga dugay na kaayo pero galisod gihapon. Usa sa rason, walay teamwork. Walay teamwork. Usahay, na yung mga tao, there are people that they truly believe that it is the responsibility of the leader alone for the church or Simbalay to grow. Na yung mga tao nga, nagtuo sila ba nga ang responsibilidad sa pagpatubo sa buluhaton o sa Simbalay o sa atong mga ministry, trabaho na sa leader alone. The truth is that, no, it is not. It is our responsibility. When you and I work together as a team. Bisan unsang buluhaton nato, bisan unsang planuhon nato, bisan unsang trabahoon nato, kung kita, we come together and contribute our gifts together, we can do amazing things. Walay limit ang atong mga pwede mahitabo. That's why Apostle Paul in our text nga atong gibasa karong gabi is telling us that we all have the gifts. Mao na giingon din ni Apostle Paul, kitang tanan gitagaan sa Ginoo gasa, all of us. I want you to understand that. Walay Kristiyano nga walay gasa. Kutob sa nagtuo sa Ginoo, ginatagaan sa Dios og gasa. Mo ni ang gipasabot ni Paul dinhi sa ato gibasa. All of us have gifts.
And whatever gifts we have, they are to be used not only for our own benefit, but for the benefit of the kingdom of God. So morning, pagdasig nga gihatag ni Paul kanato karong gabi, kitang tanan, gitagaan ta sa Ginoo gasa. Unsa man ang gasa nga nasa imuha ug nasa kuha, kini gamiton dili para sa atong kaugalingon, kundi para sa pagpalapad sa buluhaton sa Dios ngayang gisangon sa atong mga kinabuhi. So, pag mangingon tag teamwork, number 1, it starts with unity. Mao na ang unang punto. Pag mangingon tag teamwork, magsugod ni siya sa atong panaghiusa. Unity. Tanawang verse 3 sa atong scripture. Ingon siya, because of the privilege and authority God has given me, sa Apostle Paul nagingon, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us. Diri sa verse 4, akong i-underline, kaya importante ni. Just as our bodies have many parts, and each part has a special function, verse 5, so it is with Christ's body. We are many parts of one body, and, kini, paminaw, and we all belong to each other. What does it mean? Unity. We all belong to each other. That means unity. Usa ka team manager sa sports, nag-ingon siya, it is easy to get good players, but getting them to play together, that's the hard part. Usa ni siya ka manager sa usa ka team, siya, ang pagkuha og maayo nga magdudula, dali ra. Pero ang lisod, unsaon sila pagpadula nga magkasinabot sila. Agatanaw kog basketball usahay, akong nakita nga dunay mga team sa basketball nga ilag yung ginakuha yun tong mga best nga mga player sa ubang mga team. Unya, ang ingon sa uban, ang ila daw gi-assemble super team. Puro sila mga all-star sa ubang mga team. Pero, bisan abilidaran sila, ang usa ka dakong problema nila, unsaon sila nga duna sila'y harmony sa ilang dula. Unsaon nga naa sila'y teamwork. Tungod kay abilidaran sila, tungod kay talented sila, tungod kay all-star sila nga nagtigom sa usa ka team. Daghan sila nagtigom sa usa ka team, puro sila halos all-star. Gusto sila mo puntos. Gusto sila mo shot sa bola pirmi. So what happened? Daghan sila pilde. Ngano? Tungod kay they are not working as a team. Mao nang inguning usa ka manager sa usa ka team siya, dali ra pagkuha og maayong mga player. But getting them to play together as a team is the hardest part. Ana yang ingon. Unya nakita na ko ni sa Book of Genesis chapter 11. Gikan sa verse 1 hangtod sa verse 6, no? Taas naman nagbasahon, pero this is about the people working together as a team to achieve a mission. So doon ay mga tao sa karaang panahon nga nagkasinabot sila pag-abot nila sa usa ka syudad, nya nagplano sila maghimo sila og tower. Paingon ngadto sa langit. Ana ilang gisabutan. Nya tungod kay usang ilang kasing-kasing, usa ilang una-una, they come together as a team. They work together. So what happened? Sa verse 5, niingon ani, but the Lord came down to look at the city and the tower that the people were building. Niingon ang verse 6, look, ingon ang Ginoo. He said, the people are united. Underline the word. The people are united. And
they all speak the same language. After this, ingon si God, nothing they set out to do will be impossible to them. Kung sa ingon sa Ginoo, kining mga tawhana tungod kay nag-work sila as a team because they are united. Walay imposible sa ilaha. Walay imposible. Mabitaw nga, in my heart, naguna-una ko ba, kanang double acceleration nga atong ginahandom, dili siya imposible. Kung kita magka-unite as a team. Kay diri, ang Ginoo mismo, Genesis chapter 11, verse 6, siya mismo nagingon, because people are united, they all speak in the same language. After this, nothing they set out to do will be impossible for them. So, ang Ginoo nagsulti, walay imposible sa mga tao nga nagkahiusa and they work together as a team. So, this is what we see here, no? So it is because the people are united, they work as a team to accomplish their goal. Even God said to Himself, nothing they set out to do will be impossible for them. Hallelujah! Hallelujah! Muna nga, paminawan yun din unity is never accidental. It is always intentional. Muna nga, ang teamwork dili ni siya diretso mahitabo. Magsugod ni siya sa unity. Unya, pag magingon tag unity, this is not accidental. This is intentional. Trabahoon gyud nato para maghiusa ta. Muna naata sa itong mga simbalay. O bisa nata sa itong mga balay-balay. Ano bitaw? Sa atong pamilya. As a church, ano bitaw? Pagkitang tanan, usang atong kasing-kasing, usang atong rumbo, ano bitaw? We join our hearts together as a team. We work together as a team. We are united together as a team. Wala imposible sa ato. Amen. Muna ka na nga itong ginaingon nga double acceleration, magkabot na nato. When we unite ourselves together. Nga hugot kay nga akong pagsalig, pagtuwa na nga idea, nga mahimo yun na to, makabot na itong double acceleration. Kay mismo ang Diyos nag-ingon, when people are united. Hallelujah. Nothing will be impossible for them. So, unity means to live together in harmony. Muna siyang unity, to live together in harmony, which is very important for any team to work. Hallelujah. So, when we say living together in harmony, which is unity, it is like saying, my heart is clean, I don't carry any grudges, any bitterness, any displeasure, any ill feeling, even hatred towards any brother or sister in the Lord. Muna siyang ipasabot of living together in harmony. So muna yung atong gibutang nga kahulugan sa word nga unity. Buti pasabot, kung kitang tanan, we are united, it means we live together in harmony. Pag mungintag we live together in harmony, muratag nag-ingon ba sulod sa atong kasing-kasing nga wala ko'y igsuon nga gikasilagan, wala ko'y igsuon nga gikasuyaan, wala ko'y igsuon nga diin nagbaton ko og kasilo sa iyaha, wala ko'y bitterness sa iyaha, wala ko'y displeasure sa ilaha, wala ko'y ill feelings, wala ko'y maot na pagbati-batok sa ilaha, even hatred, wala ko ana para sa akong kaagsunan. Munang but ipasabot of living together in harmony. Muna kung kitang tanan, when we are united, because we live together in harmony, walay imposible para sa ato. Hallelujah. Ito kasi ang sabi sa verse 3, no? Sa atong verse, kung sa inyo niya, don't think
you are better than what you really are. Ano ito? Kanang ayaw paghunahuna nga mas labaw ka kay kung unsa ra ka. Ano ito? Be honest in your evaluation of yourself. Why? Nganong gisugo tani sa pulong sa Ginoo? Kay ng verse 5, we all belong to each other. So one of the things that we need to put inside our hearts that you and I belongs to one another. Oh, I am part of you, you are part of me. Ana, kung kini nga prinsipyo naa sa ato mga kasing-kasing, we become united. Magkahiusa gid ta pag kini nga ideya naa sa atong kasing-kasing that we all belong to each other. Muna ingon sa verse 5. Now what does it mean? We are one. Sa dialingin ng Bible, we all belong to each other, meaning we are one in the body of the Lord Jesus Christ. Oh. So kung kanilang atong una-unaon, walay bisan unsang rason nga pwede mo bahin sa ato. Ni kapakyasan man nimo, kapakyasan man ako, kahuyangon man nimo, kahuyangon man ako, unsa man nga failure, unsa man nga kakulangon nako og nimo, dili ni pwede mo uwang sa ato, dili ni pwede mo babag kanato. Kay kita usara diha sa Ginoo. Amen. Amen. Siguro na Bible, when the Bible said we all belong to each other, it means that we are one. Because we were designed like the body, with many members, with different functions, and yet we depend on one another. Di ba? Hallelujah. Lahi-lahi ang atong gasa, lahi-lahi ang atong talento, lahi-lahi ang atong hiyas, nga gihatag ni Lord sa tuwa. Lahi-lahi ang atong function. Pero, usara ta diya sa lawas sa Ginoo. Ako, gaasa sa imong gasa. Ikaw, gaasa pud sa akong gasa. You depend on my gift, I depend on your gift. Munang dili ko pwede mo ingon, nga dili na ko nimo. Dili ko pwede mo ingon nga, magbulag na ta. Dili ko pwede mo ingon, anak. Because we belong to one body. And that is the church. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why, if there is one thing that we need to allow to be settled inside our hearts, let's be united together. Amen. Ayaw pag-una-una nga labaw ka kaysa sa uban, o labaw ang imong kaugalingon kaysa unsara ka. Ano bitaw? Kung dili, atong evaluate pag-ayo ang atong kaugalingon. And the right evaluation regarding ourselves, nga kita, gamay ra gid ta nga bahin sa lawas sa Ginoo. Bisan gamay lang ta nga part sa lawas sa Ginoo, pero natay atong kaugalingong function. And our function help others. Ang imong function help me. Ang imong gift makatabang nako, ang akong gift makatabang nimo. Mao na nga moadto ta sa ikaduha para ma-explain pa ni siya further. Ikaduha nga butang when we talk about teamwork. At saka itong una, when we talk about teamwork, it starts with unity. Ikaduha, realize that we are one body. Atong ilhon, atong sabton pag-ayo, nga kita usa lang ka lawas. Listen, because we are only part of one body, we all need one another. Muna siya ang kamaturan. Kaya sabi ng verse 6 sa atong scripture, tungod sa grasya sa Ginoo, gihatagan ta niya og nagkadaiyang mga gasa para makahimo ta sa atong bahin
nga epektibo. So that we can do certain things well. That's why, whatever your gift is, use them to help others. Muna'y importante na itong masabtan. Unsa man ang imong gasa, gamiton nimo na para makatabang sa uban. Timani ha, ang gasa nga gihatag ni God sa atua, dili para musikat ta, dili para mahayahay ta, dili na para makabinipisyo ta. Ang gasa nako para na matabang sa inyo ha. Ang gasa ninyo para na matabang sa ako. Inana, no? Inana ang gusto ni Apostol Paul, gusto sa Ginoo nga makita nato dinhi, no? That's why we all need one another. Mabitaw nga, kung imong basahon og tiwas ni nga part sa scripture, ningon diri nga, dili pwede mag-ingon ang mata nga, wa ko'y labot sa tiil, kay lahi ka, tiil man ka, wa ko'y labot nimo. Na, pwede ba ang mata mo lakaw o giya? Na, dili. Makikita kag mata, unya magsuri-suri da sa kali, namudagan ka sa kadlok, oy. Kay wala dili man na normal, nga naay mata mo lakaw sa karsada, dili normal. Kita ba kag tiil nga galakaw-lakaw siya pud isa? Dili na normal. Makuratan ta na, managan ta tanan kung makakita ta ginana. Muna God is so wise nga nagpurma siya og tao kumpleto, na tiil, na mata, na ilong, na dalunggan, kini tanan mga parts ni siya sa usa ka lawas. And every part of this body needs one another. Ang mata nagkinahanglan sa kamot. Nagkinahanglan siya sa baba. Ang baba nagkinahanglan sa kamot para na imuhungit. Ang baba kinahanglan na ngipon para mausap. Aron mapino ang mineralis, no? Mga nutrients, mga minerals nga gikaon nga gihungit sa kamot sa baba, usapon pagay sa ngipon. Unya lanayon pag yun sa atong tiyan, i-process yun sa maayo para ang vitamins mo saka sa mata, aron ang mata makaklaro og tan-aw. Ano bitaw? We all need one another. Kaya ito ang sabi ng verse 6, by His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. Ang rason nga nung gitagaan ka gasa sa Ginoo para makahimo ka og butanga nga epektibo. Ana? Hallelujah. That's why whatever gift you have, use it to help others. Ang ingon diri sa scripture, no, akong isgutan ning pipila. When your gift is faith, all about faith, help someone. When their faith is weak and their walk with God is struggling. Na may mga tao nga struggle silang pag-alagad sa Ginoo, kay ilang faith bitaw gi-atake, naipagsulay sa ilang faith, unya gawandog-wandog sila sa ilang pag-alagad sa Ginoo. So kung ikaw doon ay strong nga faith, tabangi sila. Amen. Dasiga sila. Kaduha, when your gift is serving, then serve with all your heart, with all your strength, with all your resources. Kung ang imong gasa, service, buhat. Amen? Hallelujah. When your gift is teaching, then teach. Kung imong gasa pagtudlo, pasanigin mo na ko. Magkatudlo ko, no? Sa tuang tanan. No? Una, katudlo ko sa sarili. Sa tangga-study ko, ginashare na ko sa tanan, no? Para makakatong tang tanan. So, kining gasa sa pagtudlo is preparing God's people for the work of service. Mulang ako, walay puas ning pagtrabaho na ko ani. Bahalag mga paos. Wala gipuas, di ko musugot mundang ko ani. Trabaho because I believe that when I do this, when I teach others, I am preparing, by the grace of God, I am preparing people to do the work of service. Kaya di man pwede nga ako rin magtrabaho sa tanan. So kung ako rin magtrabaho, gamay ra kog mahimo. Pero kung kita, tanan maghiusa, magtrabaho, dako kay tag mahimo. Mabitaw nga, dunay usa ka study nag-ingon nga ang usa daw ka kabayo kaya siya moguyod og 2,500 kilos.
nga karga. Pero kung duha sila, kaya nila birahon ang 12,500 kilos. Grabe nga laktaw, no? Nga ambak, taas kayo. Kung usa lang ka kabayo, 2,500 kilos lang ang kaya niyang birahon. Pero kung duha sila, kaya nilang dayungan ang 12,500 kilos. Muna ingon sa study. Muna nga, pag kalabot sa buluhaton, galantaw ko ba nga, dili pwede nga ako ra mag-inusara og trabaho. Kinanglan, kitang tanan masangkapan, aron kitang tanan makatrabaho, aron dako ang atong agi. Amen. Mao nang walay puas ning atong pagtudlo. Because teaching is preparing God's people for the work of service. So when you have the gift of teaching, teach with all your heart. When your gift is encouraging, encourage others. Kabalo mo, labi na sa atong panahon karon in this time of pandemic, this season tears many people down. Daghan kay mga tao karon nga diskurahe kayo, goal kayo, ngano, apektado ilang negosyo, apektado ilang trabaho, apektado ang ilang mga kaumahan. Daghan kay apektado, daghang area sa atong kinabuhi apektado. Ano bitaw? Aning panahon na. That's why so many people are so discouraged today. So many people are so sad today. So many people are lonely today. That's why we as the church, we as the body of believers should be lifting each others up. Kay bisan gani sulod sa simbahan, sulod sa atong mga simbalay, mga members, daghan diha. Ang uban siguro walang gasulti, pero naa sila mga problema. Muna nga kung ang imong gasa pagdasig bitaw, kanang kamao ka mo dasig, no? Ako nagtuon mayo ko ana kay dili man guna mo kanang ako yung majority nga gift ba. Dili na siya kanang pagdasig. Muna pag maminaw ka sa kuha, di kay ko kabalo mo dasig. Ano ba? Kanang naagi mga tao nga lamig kay paminawon pag sila musulti. Kay bisan gud og sayop na, no? Kanang dili ma-put down ang tao. Dili bitaw malusno ang tao, maminaw sa ilaha. Bisang ang tao nakasala. Ako lahi man kay pagtanong ako sayop, dili. Mohana mo ko dayon. Straightforward ko musulti nga no. Mohana mo ko dayon. Mo nang nay mga tao nga di kay ganahan sa kuha. Kayon sa nga inaana man ang akong gasa. Ano bitaw kanang teacher. Ang teacher man god, pag yes, pag no. Pag right, pag wrong. Mo nang teacher. Ano bitaw? Unya, di ako inclined sa teaching. Pero kung ang imong gasa encouraging, kabulong ka, karong panahon na gamit kay ka. Dako kay kag mahimo labi na karong panahon na sa pandemic. So, bisan gani ang pagtawag, bitaw, pagtawag nato or mag-send bitaw tag mga quotes, mga messages bitaw sa uban, mga kaigsunan nato, somehow para pagtanaw kung okay ba sila o unsa ba, dako kay nang atabang. Dako kay nang atabang. Kabalo mo, bisan gani ang simpleng pahiyom nga atong mahatag sa uban, makapagaan sa ilang mga gibati nga mga kasakitan. Kabalo mo, dili lang nato gyud mahibawan ang tanan, pero naay mga tao nga karong panahon na sa pandemic ka nang guba gyud kay ilang dughan. Pero kung mapahiyuman lang nato, mugaan ang ilang pamati. Dako kay nagtabang. Muna kita as a church, isip simbalay members, we need to use the gift that we have. Kung unsang gasa ato nasabtan nga gihatag sa Ginoo sa ato, gamito nato ni para makatabang ta sa uban. If it is giving, ingon dinhi, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if God has given you gift of showing mercy to others, do it gladly.
Huh? So daghan mga gasa din eh. Gift of prophesying. Daghan kayo ni siya din eh. Daghan mga gasa, no? So, ang akong point mo ni siya, kung gatuo ka nga naa kay gasa nga gihatag ni Lord sa imo, gamita para makatabang sa uban. Amen. Because when we use the gift that God has given us, we can become stronger and we can accomplish more things for the glory of God. More great things for the glory of God. So teamwork is taking all these gifts that God has given to everyone and use them in the family, in our church, or in our simbalay, and make it work. Amen. So muna ang teamwork. Ngang tanang gasa nga gihatag sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Atong gamiton kung asa ta. Either sa church, either sa atong family, sa atong trabahoan, sa atong mga simbalay, gamiton nato para ang gasa nga gihatag sa Ginoo sa ato will work. Okay. Bisag unsa ka gwapo sa gasa gihatag ni God sa imuha, kung di nimo na gamiton, it becomes useful. I mean, useless. Sorry, nabali. Bisag unsa ka gwapo sa gasa. Bisag maay ka kamuwali, pero di kamuwali, useless ng gasa nga gihatag sa Ginoo sa imo. Kabalo ba gyud ka pag di pa gyud mo gamiton ng gasa, moabot ang adlaw mawala siya. Kay namo gud tay gitawag og law of use. Kanang balaod ba sa paggamit. Kung ang imong gasa gamiton nimo pag-ayo, mura siyang mabaid pag-ayo, the more nga mohawd ka ana. Pareha gud sa pagwali. Ang uban mahadlok man magwali, ang uban magkurog-kurog. Ang uban di gani kang tulog. Basta magwali. Pero kabalo ka, the more nga i-open na may mong heart sa Ginoo. After all, ang Ginoo may mo gamit sa ato. Unya andam ta, magwali bitaw. Basta magbasa lang ito sa Bible, mag-ampo ta, tagaan bitag word ni God. The more nga gamito ni muna nga gasa, the more nga muhait ka. The more nga daghang revelation, daghang mga spiritual nga mga idea nga ihatag ni God sa imo ha. Ana siya, the more you use your gift, the more it become useful. Ana siya. Pero kung di nimo gamiton, matingala ka, mawala lang na siya sa imo ha. Hallelujah. So, team members always help each other. Kadausa nato team members man ta. No. Nya when we work together, buti pa sabot natin teamwork. Yang teamwork magsugod na siya sa unity. Nya ikaduha sa atong understanding nga part ta sa one body. So, as team members, we always help each other. Mao gina dapat natong rumbo sa kinabuhi para mag-enjoy ta. Kabalo mo, usa sa ako na diskubrihan nga makalipay daay nato. Kanang ang atong gasa bitaw gamito nato, unya makita nato nga nakatabang ta sa uban. Lahi nga kalipay siya. Gusto ka mo experience ana? Ay, lami gyud kayo ang bation. Kani bitaw makashare ka sa gospel unya ang gi-share nimo nalipay sa gi-share nimo. Ay, lahi ang balik ana sa atoa nga nagpagamit sa Ginoo. Kaysa atong naalang nagpadaplin. Although gifted siya, pero gapadaplin lang siya, wa gid siya gamit. Ana siya. Na dili siya makatampo sa paglambo sa buluhaton sa Ginoo. Ana. Kay wala may gamit ang iyang gasa. Muna nga, para mahimo tang mapuslanon, ibutang yun nato kanunay sa atong kasing-kasing. That as part of the team, as part of Simbalay, as part of our family, as part of the church, we need to always help each other using our gifts. Team members makes themselves available always to one another. Available ta permi. Kung sa ito ikatabang, base sa atong gasa. Kinahanglan available ta permi. Kana dako kay kahimuan. Remember this always. Spiritual gifts are not just given to leaders, but to all believers.
Amen. So ang mga gasa di ay nga espirituhanon, wala lang na gihatag sa Ginoo sa mga leaders, kundi sa tanang believers. Ang pangutana, believer ba ka? Kung nagtuo ka sa Ginoo, butangan ka niya gasa. Kaya mo na ingon sa Bible, everyone who is a follower of Christ has been given a gift. Mo na ingon sa Scripture. So gifts are given for two reasons. Nganong ang Diyos naghatag nimo og gasa? Nganong ang Diyos naghatag nako gasa? For two reasons. Number one, to serve one another. Mao na siya. 1 Peter chapter 4 verse 10. Ako basahon kadali. God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gift. Use them well to serve one another. Klaro kayo, no? So makita na to din nga ang gasa di ay gitagaan ta sa Ginoo ni ana para makaalagad ta sa matag usa. Muna ingon sa 1 Peter chapter 4 verse 10. So, paminaw pa kayo team members always help each other. Muna ang atong gingon. Available ta kanunay nga mutabang sa uban tungod kay muna ang rason nganong gitagaan ta og gasa sa Ginoo. Ikaduha, to demonstrate God's love to the world. Ikaduhang rason nganong gitagaan ta gasa. John 13 verse 35. Ingon niya din your love for one another will prove to the world that you are my disciple. Unsa gingon din your love for one another. When we make ourselves available to help one another, it simply means we love each other. And when we love each other, the world will see it as a proof that we are children of God. Mailhan ta sa kalibutan nga kita mga anak sa Ginoo kay naghigugmaay man ta. So unsang paagi naghinigugmaay ta? Kung ang akong gasa, akong gamiton para makatabang sa imuha. Kung ang imong gasa, imong gamiton para makatabang sa akuha. Nakuha na to? So our combined gifts are more effective than our individual gifts. Sabta na pag-ayo. Ang atong gitigom nga mga gasa, mas epektibo siya kaysa imong inusarang gasa. Maglisod makog sinibuan no So our combined gifts are more effective than our individual gifts. And using our gifts together will bring glory and honor to our living God. Muna nga, ang word nga team, nasa meaning, team, together, everyone, achieves in more. So kung imong idiritsoon pagsulti ang word nga team, it means, together, everyone achieves more. Anang ideya sa team. Together, everyone achieves more. Hallelujah. So in closing, a team player is one who does his best to do his part in cooperation with the other members of a team to achieve more. So muna siya ang being a team member. Kung asa ka nabilong nga simbalay, kung asa ka nabilong nga church, kung asa ka nabilong nga family, wherever you are, whether you are in a group, kung naka sa usa ka grupo, you are part of the team. Unya, usa ka to do your best as part of the team. You are to do your best in cooperation with other members of the team to achieve more. Hallelujah. Amen. Mo na importante gid kaayo to work, to learn to work together for the glory of God. Hallelujah. Makabot yun nato ang double acceleration. A team player is not a one-man show, but works together with his team members and depend on the gifts as he seeks to use his own talent in a cooperative way. So a team player is not a one-man band. Pag may team player,
dili na siya solo. Dili na siya lone ranger. Ana. Kundili, it is a person who is willing to work together to other members using their gifts together in a cooperative way. Mao na ako, doon na may importanteng butang. Kaya kailangan masabta na to karong gabi sa atong study is the importance of having a teamwork. So, bisan nasa sa atong mga plano, sa atong trabaho, sa mga ministry, sa atong panimalay, sa atong simbalay, huwasa man, importante kay natay teamwork. Amen? Hallelujah. Unya, kinalan din nato kalimtan nga ang teamwork di ay magsugod ni sa unity. Unya, ang unity di ay is something unity is not accidental. It is always intentional. It's like saying that I will give my all to work together with you so that we together can accomplish more. Hallelujah. So atong timanan ha, pag bitag unity, this is living together in harmony. Oh, kanang walay babagba sa atong relasyon so that we can work together in unity. Amen? Mga diha magsugod ang teamwork. Unya ikaduha nga atong hinumduman kanunay, we belong to only one body. As part of that body, we have different functions according to our gifts, but let us use together our gifts so that we can accomplish more for the glory of God. May the Lord unite our hearts together. May the Lord give us only one mind, only one heart, and one mouth, so that we will declare together the goodness of God every day of our lives. Shalom, shalom to all of you. In Jesus' name, Amen and Amen.